Sa Senado, dinidinig ang kaso ng negosyanteng binansagang bilang Alice Guo 2.0. Magbabalita live mula sa Senado si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon. Cheryl, pinagpatuloy ngayong araw ng Senate Committee on Human Rights and Justice ang kanilang pagdinig patungkol sa tunay na pagkatao ng negosyanteng si Joseph C. maging ang mga questionable pagkakakilanlan sa mga Chinese national na umano'y nakakuha ng birth certificate sa Mindanao, pati na rin ang posibilidad na maraming Pilipino ang nagsisilbing espiya para sa bansang China. Dito, inilalantulad ni Committee Chairman Senator Risa Hontiveros ang kaso ni Joseph C. kay dating Bambantarlac Mayor Alice Guo na nameke ng identidad para pasukin ang bansa. Ayon kay PSA Legal Service Director Attorney Eliezer Ambitali, noong sinilip ng ahensya ang simbahan na nakalagay sa baptismal certificate ni C, wala raw itong record patungkol sa binyag ng negosyante. Hindi rin totoong abogado ang nakanotaryo sa affidavit of delayed registration ni C. Maging ang mga magulang niya na sinasabing ikinasal sa Balanga, Bataan, wala rin daw sa records ng PSA. Nakita rin ng ahensya ng anak ni Joseph C. na si Johnson C. ay wala ring basihan ang isinumiteng birth certificate. Nabuksan din sa pagdinig na talamak ang pag-eendorso ng mga peking birth certificate o questionable mga birth certificate sa ilang mga lugar sa bansa gaya ng Davao de Oro, Nueva Ecija, Zambales, Bulacan, Caloocan, Pasig, Quezon City, La Union at Barm. Sinusulatan na raw ng PSA ang mga local chief executive para patawan ng kasong administratibo ang may mga kinalaman dito. Hinigpitan na rin daw nila ang proseso para sa delayed registration. Dito kailangan na ng registration para sa national ID, pagsusumite ng mga litrato, pati ang pagsusumite ng records ng mga magulang. Sa huling tala kasi ng PSA, humigit kumulang 1,000 birth certificates ang naturang questionable o kaya naman ay posibleng peke. Dahil dito, plano rin ni Senator Raffy Tulfo na maghain ng panukala kung saan kapag napatunayan na questionable ang birth certificate ng isang individual, ay maaari na itong ikansela ng PSA at hindi na paabutin pa sa Office of the Solicitor General kung saan maaaring mapatagal pa ang proseso dahil sa dami ng aasikasuhin ng ahensya. Ayon naman kay Agent Geraldo de Luna ng NBI, nakapag-transmit na sila ng kanilang findings sa Office of the Ombudsman Mindanao patungkol sa mga Chinese national na nakakuha ng birth certificate ng bansa. Dito nakita ang kinalaman ng ilang local civil register staff at clerk ng Santa Cruz, Davao del Sur na maaaring maharap sa mga kaso. Cheryl, sa usapin naman ang presyo ng langis dahil sa patuloy na girian sa Middle East, ayon kay Senate President Tito Soto, may koordinasyon ang Senado sa ehekutibo kaugnay sa mga panukalang batas na kakailanganin para suspendihin ang implementasyon ng excise tax, pati na rin ang panukala para sa pag-import ng biofuel. Ngayong araw ay tutugunan daw ang mga usaping ito ng liderato. At ito ay kasunod nga sa paghingi ng palasyo ng emergency powers para nga sa pagpapababa ng excise tax sa langis. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes.